Good day sa inyong lahat. Kami nga pala ang group na Gideon Alcantara, Andrew Cauyan at Ian Villarmino. Ngayon ay aming i-report ng aming improved lab equipment inventory system. And purpose naman po ng aming system is to track computing equipment and laboratory resources, manage inventory within the college like College of Computer Studies, monitor equipment usage and availability. Ang intended users po namin, administrator, staff, faculty, student, and lab technician. Functional requirements naman po is user management, equipment inventory management, room and lab management, borrowing and return management, maintenance and repair tracking, report generation, audit trail, and logs. So for our system architecture, we created a data flow diagram which shows how data flows within our system. So we have 4 external entities which are the admin, faculty or staff, student assistant, and the lab technician. We also have 8 modules. First, user authentication, user management, equipment inventory management, room and lab management, borrowing and return management, maintenance and report tracking, report generation, audit trail and lags. And also we have 5 data stores. First, user records for the user datas, and also equipment records for the equipment details, room and lab records, borrowing and return records, and also maintenance and repair records for maintenance and repair details. Next. At nagawa rin po pala kami ng wireframe para po mas madali po ma-visualize yung aming system na ginawa, ay aming proposal po na system. Ito pong una ay login page na kung saan po ay makikita nyo po yung pag maglalagin po, dito po yung makapag-enter po ng username, password. Meron din pong remember me na picture para sa susunod na pag-login nyo po hindi nyo na po kailangan mag-enter ng username at password. Forget password, button na pag-login na, tsaka po register pag nais nyo po mag-register ng panibagong account. Next po ay yung dashboard ng para sa mga user. Tapos sunod naman po yung equipment section na kung saan makikita po ng user yung mga available na equipments po na pwede po nilang i-book. Sunod naman po yung mga borrowed equipments po ng mga user. Kung kailan po nila binarrow, tapos kung kailan po nila dapat ibalik. Sunod naman po yung history ng mga binarrowed po ng mga user. Next po ay yung admin page na kung saan ito po yung dashboard ng admin. Andito po yung graph na kung saan makikita po ng admin yung mga on-use equipment, available equipment, tsaka po yung on maintenance ng mga equipment. Sa ibaba naman po ay makikita po kung ilan po yung mga requests, yung mga bookings, tsaka po mga available na rub or room. Next po ay yung user page na kung saan po pwede pong ma-edit or ma-manage po nung admin yung ating mga users. Dito po ay pwede pong i-delete or i-edit po yung mga details po ng user. Pwede din po silang mag-search ng mga specific user po or yung mga equipment po na binarrowed at pwede din po mag-search. And para naman po sa team plan summaries, nandito po yung task name kung sino po yung naka-assign and kanila pong duration. Ang una po is requirement gathering. Naka-assign po siya kay Andrew Cauyan. May duration na 2 days. UI and UX design. Naka-assign po siya kay Ian Villarmino. Duration niya is 2 days. Sa backend setup naman po, dito po yung sa pag-setup ng database. Naka-assign po siya kay
Aljon de la Cruz. Duration niya is 2 days. And para naman po sa pag-develop ng module sa user management, naka-assign siya kay Gideon Alcantara and Ian Belarmino. Ang duration niya ay 5 days. Sa equipment inventory management, naka-assign siya sa lahat ng members. Duration niya ay 3 days. Room and lab management, lahat naka-assign sa lahat ng members. Ang duration niya ay 1 day. Next naman ay borrowing and return management. Naka-assign siya kay Ian Belarmino. Kanyang duration ay 5 days. Sa maintenance and repair tracking, report generation, audit trail and logs, naka-assign po siya kay Gideon Alcantara na may duration na 5 days each. Testing and bug fixing, naka-assign siya kay Andrew Kauyan. And ang duration niya is 5 days. Next naman is yung deployment or i-host na yung system locally or on cloud. Naka-assign siya kay Gideon Alcantara. Ang kanyang duration ay 1 day. Sa maintenance naman, naka-assign siya kay Aljon de la Cruz and duration niya is tentative. So sa maintenance, after deployments, dapat kailangan pa rin natin i-maintain yung ating system para makaiwas sa bug. And yun lamang po at maraming salamat.